Alam mo, mag-iingat ka pag uwi mo Pilipinas, huwag kang kukuha, huwag kang magbabag doon na mayroong pwedeng buksan. Oo. Pero what do you think yung sinabi niya na basta may 5 million ka, makakakuha ng gold green card. Gold card, hindi na green card, gold card. Let me just $5 million? Yes. Pwede automatic? Yes. Hindi mo ba narinig yun? Narinig ko nga yun, hindi ko lang na Teka muna. So $5 million basically set you off to become US citizen. O sige, popondohan kita ng 10 million. Pag nanalo ka, manok kita. You need to... Maliit yun, barangay lang yun. Barangay... Sin 10 million, pang barangay tanod lang yun. Hindi, ang gagawin nila, okay, once na nanalo ka, dahil manok kita, you're gonna rub my back. Lahat ng plataforma ko or anything, kailangan aprobahan mo. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our episode 74 of Bahay Pinoy sa Tate! Yes. Hello Alvin! Hello. Ito mainit na. Oo nga. I mean, next thing we knew, summer na. Summer na, sobra. Yeah. O, teka muna. Meron tayong very hot topic. Sobrang, ano talaga to? Kumbaga ba, chika-chika talaga tayo dito. So, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Ito, balitang Pilipinas muna tayo. Okay, balitang Pilipino. Okay, ano bang nangyayari? Alam mo, hindi ko rin talaga alam, pero napapanood ko lang sa GMA, napapanood ko lang sa balita. Teka muna, may GMA, ano ka ba? Meron channel? Oo. Nagtira ako ng isa para kay mama. Okay. Ako naman nakita ko sa social media. Oo nga, ito nga. Okay, so tell me, what's happening? Hindi rin ako, nalilito rin ako, pero parang nafa-follow ko, si former President Digong is dinampot siya ng ICC. Ano may ICC? International law sila. International crime law. Ano yung mga Pilipino rin o ibang bansa? Ibang bansa to, para nagsama-sama to have an international law. Na ngayon, ang rito, parang ako naman, ang naawa ko ng konti kasi talaga namang nakikita naman sa TV na si former President Digong mahina na rin. Parang hindi na siya malakas. Kung former president siya, bakit siya ititreat na parang kriminal? Ano bang ginawa niya? Yun nga nangyari. Let's talk about that. So ito nga ang sinasabi nila, because of the war drugs na nangyari during his time or during his presidency, maraming mga killings o pamamatay na nangyari that it's not justice o parang hindi tama. Teka muna, totoo ba yan na pinapatay niya yung mga drug addict? Yun nga Yun nga ang gusto nilang imbestigahan. Kasi nga maraming killings na nangyari maski naman hindi naman involved sa crime or hindi naman involved sa drugs. Again, that's where the international law crime is going to para imbestigahan yan. Did they say how many people? Wala naman sinabi, pero alam naman natin during that time ang daming patayan na left and right. Diba? Nababalitaan mo naman, diba? Right? Sabi nila na kapag if they catch you using drugs, you get killed. Yun nga. And marami din naman daw na nagsasabi na maraming setup din yung iba. Right? Ang mga namatay daw, mga users, rather than yung mga small time lang, hindi talaga yung malalaking isda. Hindi yung talagang mga pusher. Talaga. O yung mga drug cartel. Oo, correct. Oo. So doon ngayon bumabalik yung international crime to investigate yung mga killings na nangyari kung talagang justifiable ba yon, right? Alam naman natin talaga na talamak din naman talaga ang droga nun sa Pilipinas. Oh my goodness. Diba? Right? So ano na mangyayari? So dinampot siya. He was coming from Hong Kong, going back home. Doon pa lang sa airport, dinampot na siya o binigyan na siya ng warrant na tinatawag. Okay, teka muna. Bakit kasi siya lumabas ng Pilipinas? Well, we don't know. Maybe gusto niya lang mag-shopping sa Hong Kong or he visited someone in Hong Kong, di ba? Right? Pero the timing of doing this, alam naman natin, election din sa Pilipinas ngayon. Marami nagsasabi, tinatimingan nila to parang, medyo, kumbaga ba, walang... It was a political move. Pero the other... the opponent, Mrs. Marcos, is saying it's not because since 2017, meron ng pending warrant of arrest
kung alam niya naman na may pending warrant of arrest, dapat hindi na siya lumabas ng Pilipinas. Well, ito nga ang question. Kasi nga, itong by the way guys, maski ang presidente ng Russia, si Putin, and even presidente ng Russia, meron silang warrant of arrest from the... Sino pa? Marami mga war crimes talaga. Pero, the rule was, and pagka-understanding ko na, hindi ka nila pwedeng, kumbaga ba, the only way na pwede kang kunin is kung papayag yung government ng Philippines to surrender you. Kailangan isurrender Oo, ka. parang gano'n. Kasi hindi naman nila restriction yun. Restriction pa rin ng Pilipinas. Hindi. First of all, kung let's say may warrant itong si Putin, di ba? Oo. Ba't siya hindi? Siyang presidente, so sinong gobyernong papayag na isurrender siya? Yun na nga ibig kong sabihin. Well, I'm just saying, kung depende sa government, ano yan, ang magbibigay talaga. So, ibig mo sabihin, ganun pala yun? Oo. Magpe-presidente ka, tapos ng term mo, pwede ka pa rin kunin? Oo. Now, ito nga ang pinaka-funny, kaya nga, it was back and forth, kind of like the thing sa mga lawyers ni Duterte na sa totoo lang, talagang wala namang rights yung ICC na damputin siya maski may warrant. Hindi, baka pwede naman siya mag-bail. Yun na nga, pero nilipad na siya mismo sa Netherlands kahapon mismo. O not kahapon nung last week. Wait, bakit siya dinala sa Netherlands? Kasi doon yung trial, doon siya iaanuhin, parang anuhin. Are you serious? So labas agad so hindi pa nga siya nakakalabas ng airport from Hong Kong going to the Philippines. Sa Hong Kong siya, wala pa siya sa teritoryo ng Pilipinas. Nagland siya sa Pilipinas. Hindi na siya pinalabas sa airport. Wow. Dinampot na siya agad, binig siya ng warrant. Kaya ang gulo na kasi talagang sobrang chaos kasi yung anak niya, nakasama niya, ayaw talagang pumayag. Tapos yung mga lawyers gustong pumasok. Ang problema dito, meron pa siyang, medyo may sakit pa siya. Hindi pa siya malakas. Ba't hindi na lang siya pumalag at tumakbo na lang? Hindi nga Kaya nga yun ang problema. Yun nga. Pero, kasi matanda na, hindi na makatakbo. Maraming back and forth. Yeah. But let's just talk about really what happens nung back on kay Duterte, during ni Duterte. Ako naman, totoo lang, talagang talamak naman talaga ang Pilipinas sa mga drugs, di ba? Pero ngayon, how is it now? Hindi ko bumabalik ba ulit? Parang nasasabi ko, bumabalik daw. Tsaka yung mga tanimbala, bumabalik daw sa airport. Oo nga, nakita ko yan. Nakita mo, di ba? Di ba yung isa na sa social media na hihingan siya ng pera para lang yung tanimbala na tinta bumabalik na naman. Mga matatanda to. Magkakaroon ng balas. Hindi ko alam kasi napakadaming mga issue lumalabas. Alam mo, mag-iingat ka pag uwi mo Pilipinas. Huwag kang magbabag doon na merong pwedeng buksan. Dapat yung walang mga sleeve o mga... Tsaka isa pa to, ito, balitang Pilipinas lang to. Wala kaming inaano, Yes. Tsaka sinasabi daw nila si Bongbong Marcos, kung totoo, nag-use daw ng drugs. Talagang nakikita daw minsan the way he talks, the way... Mahirap sabihin, di ba? Remember, haka-haka. Haka-haka din naman yan. I mean, we don't want to, like bash anyone or say anything. Alam mo naman ng social media, di ba? Pwede kang siraan. Maraming pwedeng manira sa'yo. Pero ito pa. Ano pa? Ito, kanina lang to. Okay? Ngayon lang yan. Ngayon lang to. Actually, kasi bibigyan ka na. Grabe naman. Ito. Saan mo namang chismis na sagap yan? Nasa balita kanina. Ginising pa nga ako ng asawa ko. Balitang Pilipinas. Yung asawa ni Bongbong Marcos. Nandito ngayon sa LA for some kind of award ceremony. Okay? Nakasama yung may-ari ng Rustan sa Pilipinas. Ngayon. Okay? Nasa hotel sila, one of the exclusive hotel in LA. Ngayon. Na-found that nila, asan nyo siya na yung kasama nung asawa ni Bongbong Marcos, yung may-ari ng Rustan, namatay OD. Anong OD? OD, o drug overdose. Like just now? Just now. Kanina, namatay bago ngayon umalis. lang? Oo. So, iniimbestigahan ngayon ng police. Kasi magkakasama kung ano nangyari. Ano ba yan? Ang gulo. Weird, di ba? Ano ba yan? Kanya-kanyang. Balitang Pilipinas, mga kapatid. Ito lang sinasabi ko, okay? Ito. Ano ba yan? Kasi may election, di ba? May election, di ba? Alam mo naman sa ating nakakatakot naman yan. Kanya-kanyang siraan sa Mario. Kasi pagdasal sila para hindi sila kapitan ng mga masasamang... Tsaka ito na tayo, pag election naman na sa atin, alam mo na, ang daming patayan. Diba? Diba? Alam mo yan, diba? Right? Si Willie Villamen, tumatakbong senador. Ngayon, mananalo kaya? Wawawi! Teka muna, di ba sabi nila? Di natin alam, diba? Siya daw ang pinakamayaman besides Pacquiao sa Pilipinas. Siguro. Pero
marami rin nagbabash sa kanya kasi nga, what? Di ba in-interview siya ng isang interviewer o kung maging senador ka, ano yung mga unang platform na ano mo? Di ba babaero sabi yun? niya, that's a good question. Kung ikaw, anong gagawin mo? Parang pinalik yung tanong? Pero, tas si Philip Salvador, tumatakbo din, di ba? Ano naman nangyari kay Philip Salvador? Wala lang, parang, we're talking about senator here, right? There's nothing wrong with it. Wait. Bakit pa itong mga artista gustong pasukin ng politics in the first place? You wanna know the truth? My own opinion? Okay, why do you think? I mean, wait a minute. Ano ba talaga ano yung true intention nila? I mean, do they have capability? Do they have the academics? Do they have the critical thinking, problem-solving skills, and the heart for the Filipinos? Ito na ako. Diba? Ito na tayo muna. I'm sure naman siguro, part of it, meron ding tinatawag na gusto mong tumulong sa mga kapwa-tao mo. Okay, I'm sure naman siguro. Lalo na sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, kawawa mga tao. Pero ito na. So, ito na ngayon yung mga billboard na ang lalaki. Di ba? Alam mo kung magkano ba yung mga ganun? Pag nagpakabit ka ng billboard, alam mo magkano yun? Milyon sa isang buwan. Di ba? Isang buwan lang, milyon. Ganun takbuhan nun. Isang mga malalaki. Hindi, may mga may mga sponsor at backer yan, sigurado. Ito nga ibig kong sabihin. Di ba ganyan sa politics kahit dito sa Amerika? Pero kung ikaw politician, talagang most of it manggagaling sa pera mo. Sa bulsa mo, di ba? Kailangan talaga merong ambala, di ba? So, can you imagine, kung milyon-milyon yung nilalabas mo, right? Di ba? Saan mo kukunin yung pabalik? Di ba? Some of it, ito lang ako, some are saying, sa nasasabihan ko, is that some does it for the money. Kasi, alam mo na yun, di ba? I don't know. I mean, I'm sure may mga nagbabakig sa kanila. Yeah, diba? I'm sure. Oo. Okay, so sige, popondohan kita ng 10 million. Pag nanalo ka, manok kita. You need to... Maliit yun, pang barangay lang yun. Barangay, 10 million, pang barangay tanod lang yun. Hindi, ang gagawin nila, okay, once na nanalo ka, dahil manok kita, you're gonna rub my back. Lahat ng plataforma ko or anything, kailangan aprobahan mo. Diba? Parang gano'n. Ito sinasabi nila, pag congressman ka, kailangan meron kang kapital ng mga 300 million. Grabe, yung mahal pala. Pag senator ang pinag-uusapan, kailangan meron kang mga at least 1 billion. Wow! Di ba? Teka muna. So, Alvin, ang politics parang pwede kang masilaw sa pera. Pwede kang manalo sa pera lang. Kung sino ang problema sa atin kasi, sa politics, ang nananalo kung sino may malaking pondo. Hindi kasi, di ba namimigay sila ng bigas? Di lang bigas. Ano ko ba? Hindi lang bigas. Ito, balita nga dun sa probinsya nila Lydia, sa ano na to Iloilo. Sa Iloilo Okay O to ang bigayan 5,000 per head. Wow, that's a lot of money. Ang talagang pera talaga. Pero lang bibili mo yung boto. Kaya, that is so messed up. Diba? Talagang, iba kasi ang ano Teka muna, bakit hindi sila gumawa ng parang government that will oversee the voting? Are you serious? Nakatulad dito, di ba? that if you do something like that, you will be automatically disqualified because you're cheating. Di ba? Kasi parang yung saysay nung pagboto at saka yung saysay, na kailangan malinis at marangal, parang nawala na. Ano ba yan? Naging perahan na lang. O ba? Mga nakulungan ng mga politician, nakulong na kriminal, tumatakbo pa rin, pwede What? Di ba madami nun? Ano ka ba? Wait a minute. Teka muna, wala kasi akong GMA. Parang di mo alam ang nangyayari sa Pilipinas. Wala kasi sa akong Pilipinas, nakulong ka na-convict ka na, pero pagka pwede ka pa rin tumakbo ng So, ibig mo sabihin, ang Amerika nag-a-adapt na sa Pilipinas? Hindi ko naman sinasabing nag-a-adapt ang Amerika sa Pilipinas. Wala naman ako sinasabi. Alam naman natin talaga na parati sa Pilipinas, parating luto. Ako sasabihin ko na parating luto. Diba? Kawawa naman yung mga tao. Paano uunlad ang Pilipinas kung ganyan? Yan ang problema minsan. Bigayan. Kung pwedeng bili ng boto, diba? Parang pera lang talaga ang nagpapapanalo, diba? So it's hard to do business if I'm the foreigner, I wanna invest in the Philippines, 100 billion. And there's so much corruption, it's gonna be hard for me to do business. Well, yan ang isa sa problema natin sa Pilipinas. I think we're number 3 in corruption in the world. Saan mo naman nahagap na I know, yan? yan ang sinasabi lang. Corruption daw sa Pilipinas, grabe. That is so diba? sad. Ang corruption sa Pilipinas from bottom to up.
and up to bottom, di ba? From barangay tanod hanggang ano. It's hard to say, guys. Okay, hindi naman lahat ng politicians, okay? Marami naman talagang kumbaga ba taos-puso na gustong makipaglingkod sa Pilipinas. Pero ang problema talaga, yung may mga taos-puso minsan, yun ang mga walang pondo eh. Diba? Oo nga, kasi kailangan nila parang kumapit sa patalim para magkaroon ng pondo na talagang mayaman na mayaman ka. Yun ang problema kasi talaga ang mga politician kung gustong manalo, kailangan talaga may pondo. Hindi kasi ganito. I mean, let's think about the average Filipino, diba? Okay, let's talk about it. Okay, so let's say Alvin, boboto kita kasi I know maganda plataforma mo, you have a pure heart. You know, you really want. Gusto ko talaga. Gusto mo talaga. Magbabago ang Pilipinas. Pero kaso kumukulo ang sikmura ko dahil wala akong makain. Yan ang gusto kong puntahan. Yan ang ibig kong sabihin. So parang bang walang choice yung mga ibang tao. Gusto ko tang iboto pero sir, wala akong pangkain dito, wala akong pandoktor, mamamatay na tong anak ko sa gutom. Oh my goodness. So how are we gonna do andito that? Ngayon si Mr. Reyes, milyonaryo, bilyonaryo. Boto mo itong 10,000. Wow. Boto mo ako. Ikaw ngayon ikaw ang botante. So saan ka? This is gonna be what? Is this gonna be a helpless So case? reality hits the real truth. So teka muna. So ganito na lang ba? Wala nang pagbabago. Kaya nga walang pag-uunlad because of that. And it's just gonna get worse. Oo. Hindi mo talaga kumbaga ba, ang hirap magsalita, mga kapatid. Ay, nako. Diba? OMG. Diba? Okay, magsimula na tayo sa mga senator. Sino mga mostly nakaupo sa mga senator? Ito na, puro mga artista na most. Robin Padilla, good naman siguro yung mga... Teka muna, si Robin Padilla, senator na ngayon. Ay, nako. Saan ka nang galing? Elizabeth? Sorry, hindi ko alam. Robin Padilla, action star, is now a senator. Number 2 nga siya, nanalo ng Wow. Diba? Sino pa? Si Tulfo. Oo nga. Si Tulfo. Baka matulfo tayo. Public servant naman, pero ibig sabihin. Pero he has a big platform. Pero parang lahat ng mga senator nga, nagiging puro yung mga nasa mga entertainment circles lahat. They're really using their popularity. Well, hindi naman masama doon. There's nothing wrong with that, right? Okay? Pero meron ba silang, what do you call this, capacity? Or did they go to college? Or at least marunong ba sila mag-English? Hindi mo naman kasi pwedeng ibase din naman yan sa mga taong taos-pusong gustong tumulong sa kababayan, di ba? Right? Hindi naman, it's not all about education, in my own opinion. Kasi the worst thing could happen is like we have this president or politician na at least basic read, write, English, whatever. Baka hindi pa makaganon. Paano yun? Yun nga sinasabi nila. How are they gonna run a country when you can't even speak English and you can't even write? Yun nga sinasabi. And you can't even read. Yun nga sinasabi ng mga iba, you're a senator, you're a lawmaker, di ba? Who makes, and then, ang nangyari sa mga ibang, sabihin na natin ibang politician na walang kulang sa ganyan, parang nagiging puppet na lang sila ng mga ibang ay, ganun. Di ba? Wow. Now, mahirap magsalita, guys, because, again, hindi naman ako nag-ano, pero... So, ginagamit lang yung parang popular... ganun minsan di ba? Parang ganun minsan bad. Di ba? Parang, again, at the end of the day, kaya I wouldn't say na wala namang unlad, pero hindi nagbabago yung sistema, hindi nagbabago yung corruption. No wonder madaming Pilipino na gusto makaalis ng Pilipinas. Totoo yan, di ba? Oo, gusto niyo, kasi kahit anong kayod mo, kung ganun, I mean, hindi ka makakaunlad ng maayos at marangal. And ang sisipag natin mga Pilipino, tsaka ang tatalino natin. Oh yeah, diba? they are. Kung talagang titignan mo talaga. Alam mo ba na yung anong tawag dito? Pilipinas ang number 2 when it comes to the highest salary. Yes. In the world. We speak English well. We could understand. Wala tayong problema sa language barrier. Alam mo kung sinong number 1? India. Kasi most of them are software engineers. Yes, di ba? Right? Tapos pangalawa tayo. So, ang problema kasi sa atin, yung talagang magagaling, they don't stay in the Philippines. They go outside. They have to. They have no choice. Yung talento nila, yung dapat sa atin, nawawala. Di ba nga yung platform ni Trump, sabi niya yung mga pumupunta dito sa Amerika para mag-aral ng college.
So foreign students Correct, sila. oo. So anong tawag dito? They got into a really good school. Oo. Pagtapos na sila, babalik na sila doon sa bansa nila. Doon diba? na yung ano. Oo. Pero ang gusto ni Trump, stay here. kasi ako ang nag-bold sa iyo, ako ang nagturo sa iyo. Gusto kong gamitin mo yung pinag-aralan mo dito sa Amerika. Well, hindi mo ibabalik yan kung saan ka galing. That makes, tama naman yun. Pero kung ako rin yun, okay. Kung yung bansa na bibigyan ako ng mas maraming sweldo. Yeah. Di ba? Correct. And one of the reason why lang naman nag-ano yung mga ibang tao, ibang bansa is because you get paid more. The opportunity is huge, better, right? Pero nakikita naman na natin ngayon yan sa India o sa mga ibang bansa na the opportunity is also equal to what you have here. Yeah. Diba? No, but they're still coming except for the Philippines. Yes. Right? Pero what do you think yung sinabi niya na basta may 5 million ka, makakakuha ng gold green card. Gold card. Hindi na green card, gold card. Let me just $5 million? Yes. Pwede automatic? Yes. Hindi mo ba narinig yun? Narinig ko nga yun. Hindi ko lang na Teka muna. So $5 million basically set you off to become US citizens. And instead of green card, they call it gold card. Wow. 5 million lang katapat. Yes, kasi ang gusto ng presidente natin, lahat ng mga mayayaman sa buong mundo dito magsipuntahan dito sila mag-invest, dito sila tumira. It is an opportunity. At tapos dito sila gumastos. Yeah. Kasi think about it, if you go to Monaco, right? Yeah. A lot of them are in Monaco, like multi-million dollar billionaires in the world. Doon sila kasi walang taxes. Doon sila tumitira. Yeah. So right now, he wants these people to come here. The same thing. Hey, you could live in the United States as long as you have $5 million. Hey, if it's wow, agree ako doon. Pwede ako doon. Parang kasi ang sinasabi ng presidente natin, instead of us calling and having an open border, all the criminals in the world coming here. Bigyan mo na sa amin yung yung maganda. Gusto namin yung cream of the crop, yung mga mayayaman na pwedeng mag-change sa economy ng Amerika. Na magbibuild ng business. Very interesting, Elizabeth. Create businesses, create, employment. Yeah, very interesting. Tapos gagaso sila, it's gonna help our economy. That's parang ganyan ka yung utak ni Trump, di ba? Parang very it's interesting. Business-minded kasi to eh. Pero at the end of the day, di ba ang America is land of opportunity? Yeah. It should be for people who have nothing and then they're gonna actually come here to do something with their life or do something great. Well, you have to understand kasi these people that has something who comes here also could help those people who's coming here with nothing, right? It makes our economy grow more, di ba? Kumbaga ba, I just really find it interesting kasi ang core ng American dream is these are for people who are dreamers. Yeah, And totoo. come here land of opportunities. Yeah, yes. The word land of opportunity. Yeah. Now it's like what? Yung mga mayayaman na lang bang i-attract ng Amerika? Oo, yeah. That's interesting. Very interesting. We are moving in a very fast-paced world. we are moving to like a really think outside the box. Yeah, I mean, like I said, changes are coming and they're coming fast. Teka muna, speaking of that, may Tesla ba sa Pilipinas? May nakikita na akong Cybertruck eh. Meron. Wow. Yung mga mayayaman lang talaga. Teka muna, sa sila nagpapacharge doon? Yun nga tinatanong ko, panay pa naman ng brownout doon. Paano yun? Hindi, I heard meron daw bahay si Elon Musk sa Pilipinas. Meron ba? Yun? Hindi ko alam. Yeah. Pero I think may nakita ko mga few Cybertruck na nag-aano sa Pilipinas. Can you imagine? How can you... Wow, grabe, no? I mean, ako nga, hindi ako makabili ng Cybertruck eh. Oo. Hanggang white lang kami, tsaka 3. Hindi, may Tesla S naman ako. Oo nga, pero medyo natatakot lang ako i-drive sa San Francisco, baka ma-vandalize. Parang, nga, baka tirahin eh. Oo nga, maraming galit kay kay Elon Musk. Anyway, bumalik tayo kay Duterte. Yun na nga. So, okay, ano na? Dinakip siya, dinala siya sa Netherlands. Dinampot. And nakakaawang tignan. At maraming mga Pilipino ngayon. Uy, ang payat-payat niya na. Oo, tsaka makikita mo nang mahina. Pero the way... Ilang taon na ba siya? 80? 80. Ay, kasing edad ni mama. Isang edad din ng nanay. So maraming mga tao ngayon, mamamayan, nagalit, na nagpoprotesta na rin sa Pilipinas about that. No?
So, again, it's just nakakasad lang din talaga dahil former president naman kasi yung pinag-uusapan natin. Nagserbisyo din sa mamamayang Pilipino. Hindi ko naman sinasabing guilty ba siya o hindi, pero mayroon din namang nangyari mga changes nung umupo siya sa Pilipinas. Diba? Right? Madami din naman. Well, some bumaba people, ang... no, but you gotta remember, some people are seeking justice Yeah, kasi marami rin namatay. Oo, marami Diba? rin talaga. Left and right nun, tatandaan ko. Body bags talaga. Oh my goodness. You know what? The best thing we could do is just pray. Yeah. Pray na lang na, kung ano man, i-surrender na lang natin sa Kanya. Kung anong mangyayari, di ba? Pero I mean, my point dito sa right, my point din sa left, but it's just embarrassing for the country itself. Yeah. And diba? Sa akin lang, or it could be a learned lesson na hey, presidente ka ngayon, powerful ka. Later on, it could haunt you. Yeah, hindi mo alam. Diba? Hindi mo alam. Pagbabayaran mo yung kasalanan na ginawa mo. Talagang pinaka makapangyarihan kung sino yung nakaupo lagi, no? Yun diba? Nga, kaso, di ba pag nakaupo, I mean, the maximum you could do is what, 8 years? 8 years. But your days will be over soon. Diba? Saka yumayaman talaga yung mga politician din, Elizabeth. Talagang yumayaman talaga Talagang sila. yumayaman. Like when you say yaman. Yumayaman, umaapaw. Like, are we talking about nagiging Filipino billionaires? Umaapaw ang pera. Like billionaires. I wouldn't say billionaires, pero umaapaw. Mahirap sabihin yung numero. Like, diba? Anong ginagawa nila sa pera nila? Bumibili ng mga real estate. Kung saan-saan nakalagay yung pera nila, di ba? Parang, again, kasi talaga naman naghihirap ang Pilipinas. Makikita mo naman, hindi naman, ang hirap talagang At saka grabe yung bilihin. grabe yung dito nga bilihin, sa Amerika, ang mahal, grabe ang inflation, doon pa kaya. Paano ka makabuhay ng tao doon? So, sobrang talaga. So, mahal ng bilihin at saka kakainin mo. So, ito na tayo, bagong mga election na naman. Andyan na naman yung malaking advertisement. Andyan na Sino naman ba iboboto mo? Di ba Filipino citizen ka? Dual. If you're Filipino citizen. Di ko alam. Wala ko. Maski yung anak ko, dalawa dual. Sinasabi pag nasa Pilipinas ka, Filipino citizen ka. Pag nandito ka sa US, American pero citizen. yung dalawang anak ko nagtatanong parang gusto doon lang bumoto sa parang nakikita na sa side ni Duterte. Hindi ko alam. I have no idea. Hindi ko alam. Ang hirap sabihin. Well, I mean, our children are adults, so they can definitely make their choices, parang diba? Yan ang mga balitang Pilipino, guys. Sobrang I mean, sobrang, balitang hat na hat sa press. Nakakaawa si Duterte. Nakita ko talaga. Ang hinaanan niya maggumalaw. Anong umiyak siya nung dinampot siya? Hindi siya umiyak, pero yung mga anak niya talagang... Na-shock siya? Parang shock talagang. Kasi ang dampot sa kanya talagang, sir, we have to go now. We bring you, yung parang hindi man lang siya nakapagparating yung anak niya from alam mo yun. Remember, vice president na yung anak niya. Hindi man lang pinakita. Dinala agad, ganun kalupit. Wow. Nag-cause ng scene ba? Sobrang Hindi ko pa nakita. Sobrang scene, maraming pero parang may nakita ko sa social media. May mga sundalo, pinikap siya, tapos dinala siya. Parang very inhumane lang ginawa sa kanya. Pero at the same time, like I said, if it's must and if it's something that needs to be investigated, naman. Pero ang sa kanila lang parang dati naman presidente itong dinadampot ninyo. Diba? Basta walang namatay. Wala naman namatay. Yun nga lang, it's just unfortunate and embarrassing. Pero nagkakaroon na ng konting boiling point. Ito na naman yung mga tao natin, mga mamamang bayan na Correct. So yun lang naman. Okay, so anyway, there you have it. I know this balitang Pilipino lang. Balitang Pinoy. Chika. And I hopefully na maayos na to. And kung ano man yung peaceful nangyari. Lang, walang patayan sa alam mo naman sa atin, di ba? Oo, kasi may election na naman, di ba? Oo nga. Doon lang tayo. So, anyway, I hope you learned something today, and if you have any comments or anything that you want us to feature, chika. Feel free to comment here below, and I hope you stay tuned for our next episode for next week here at Bye Pinoy sa Tate! Please follow and subscribe. I'll see you later. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye.